Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo na ayan, muntik kami hindi magkasya sa camera. Hindi pa kami kumpletong magkakapatid niyan. Sigurado pag nakumpleto kami, baka hindi kami magkasya. So ayan, gusto ko lang ipakita kung gaano kasaya ang aming tatay dahil nakita at nakausap niya ang kanyang mga Disney princesses. So ayan, kwentuhan lang. Tapos yan, nagsusumbong siya na yung ano daw niya, yung ngipin niya. Kasi yung ngipin niya kasi hindi lang tatlo merong tatlo sa front, tas meron pa sa baba, tapos sa may bagang. Kasi yung ngipin niya, kasi diba nasubsob siya, yung panga niya, parang, alam mo, parang si Bongbong Marcos, yung parang nagngiwi ba, hindi nagpantay. So, kailangan niya na ipacheck para matingnan. Pero ngayon kasi hindi pa talaga kaya dahil fresh pa talaga yung sugat niya sa may baba. Tumutulo pa nga. Nagkwento siya, tawa kaming tawa. Kumakain daw siya. Nagluto kasi si Irene ng tinola. Di kumihigop siya ng sabaw. Gabi daw yon, gabi. Siyempre, di ba, pag gabi, hindi masyadong maliwanag. Kasi nakahiga na daw lahat. Tapos, bigla daw siya nagutom, kaya ininit niya yung tinola. Tapos, kumain siya. Tapos, edi syempre madilim, hindi masyado makita. Edi syempre matanda na rin. Kumakain daw siya. Tapos, nung halos mga lahat, na daw siya sa kinakain niya. Pagtingin niya daw sa tinola, So, ayun na nga, pagtingin niya daw sa tinola, red na daw yung sabaw. Kaya sabi ko, hindi mo malang ba nalasahan? Na iba yung lasa. Sabi ko, okay lang yan. Isipin mo na lang na hindi tinola inuulam mo. Dinuguan. Tapos ang dami yung sumbong, yung sangipin niya daw, ganun-ganun. Sobrang dami pang kailangan, pero sobrang thankful pa din kasi mga minor lang ang natamo niya. And ayan, kumusta siya sa kanyang apo. Paborito niya kasi yan si Sabrina. Tapos kahit hirap siya magdaldal, ayun, kwento siya ng kwento. Tapos sabi ko nga sa kanya, sabi ko lagot ka kasi lagi niya inaasar si nanay na walang ipin. Kasi ang ipin na nanay ko parang vampira. Parang dalawa lang. Tapos siya kasi kumpleto. Maayos ang ipin ng tatay ko nung hindi pa siya na disgrasya. Maayos ang ipin niya, maganda. Yun, pa nga yun, lagi niya iniyayabang yun, na magandang ipin niya kahit matanda na siya. Ang problema ngayon, dahil sa nadisgrasya, ang daming kailangan bunutin. Sabi ko, lagot ka pag binabunot yan. Sabi ko, ka na, maging kagaya ka na kay nanay. Sabi ko, dalawang vampira na kayo. Sabi niya, hindi ko yung tatanggalin. Nakakatuwa lang kasi ayan, sobrang alam mo yung binigyan kayo ni God ng second chance na maging mabuting anak. Hindi ako perpektong anak. Medyo minsan napapagalitan ko sila kasi alam niyo naman, ang aking tatay at ang aking mga magulang medyo pasaway. Kaya hindi maiwasan minsan na mapagsasabihan ko sila. Pinagsasabihan din nila ako pag ako din ay sumusobra na. Pero nakakatuwa, alam mo dati nung bata pa kami, pag nakikita ko pa lang nanay kong may dalang pamalo, nanginginig na talaga yung mga tuhod ko. Kaya lang ngayong lumalaki na ako, tumatanda na ako, nung parang syempre nagmamature na rin. Tatatawa na, pag nung nangyari na aksidente tatay ko, sabi ng tatay ko wag niyo akong papagalitan. Alam mo yung para siyang bata na wag niyo akong pagalitan, ganun. Kaya imbis na maalam mo, andun syempre nangingibabaw yung pag nag-aalala ka, pero minsan hindi mo rin may iwasan pero sa tagal naman, sa ilang taon ko dito sa abroad na 8 years, ang usapan talaga namin, every time na magiinom ka, iwanan ang susi sa motor. Ginagawa naman niya. Ngayon lang na nangyari yun sa loob ng 8 taon, kaya hindi ko rin naman siya dahil, tsaka wala din naman may gusto niyan. Ang tatay ko kasi talaga pag nalalasing medyo pasaway talaga, kaya pasalamat na lang din kami dahil ayan, mga major lang ang nakuha niyang mga injury, and dahil yun sa mga tao na tumulong sa kanya, kaya naagapan. So thank you ulit sa inyong lahat, and ayan, gusto ko lang magpasalamat sa taas. Paulit-ulit kong pinagpapasalamat yun dahil ibinalik niyo yung tatay namin. Alam niyo yung binigyan kayo ng second chance na maging mabuting anak. Sa awa ng Diyos, hindi ako perpektong anak, pero ginagawa ko yung best ko to provide, and syempre mahalin sila. Tinatawagan ko kasi talaga sila, part na siya ng routine ko everyday, ang makipagmaritisan sa magulang ko.
After ng work ko, maghapong trabaho, maghapong paglilinis ng CR, ng bahay, lahat. Ang bago ako matulog, minimake sure